Kung titingnan nyo dito sa bahaging to, ayan yung tutukoy ko na halintulad sa isang Banawe Rice Terraces. So yun nga, binalikan nga natin ito. Gusto natin malaman na kung anong dun sa bagong building na tinuro ko sa inyo, yung pinakamataas. Ang tawag ko dyan ay Makati Oriental, Mandarin Oriental Hotel. Ang pagkakaalam ko lang, pero subukan natin alamin. Diba, mapuno, maliwalas, ang sarap ng hangin, rinig nyo naman sa background. So kung titignan nyo, konti lang yung tao, ayan. So nakita nyo yan, no? Ang lakas ng hangin, diba? Ang sarap sa feeling na sobrang lakas ng hangin yan. Ang sarap sa pakiramdam, maaliwalas pa din. Kasi hindi masyado maaraw, kundi pa parating ito ng hapon. Kung titignan nyo, ayan, yung bahagi nito, isang maliit na park siya para sa lahat, pero malaking bagay na ito kapag makaroon ng importansya sa gitna ng munisipalidad ng isang Makati. Kung titignan nyo, may isang higanteng pillar o isang simbolo ng triangle, siguro ito tawag. Simbolo siya ng triangle na nakatayo sa gitna. Kung titignan natin dito sa likod, ito yung tutukoy ko kanina na mukha siyang Columbayan para sa akin. Alam niyo yon? Kung titignan natin dito, niligid ko lang, pinakita ko sa inyong video itong sarado bahagi ng hagdanan paakyat kung sa kabila nakaakyat tayo. Ito yung building na mataas, so tinutukoy ko. Ito yung Mandarin Hotel. Ayan, kung titignan natin, nakita nyo siya. Ayan, lakas ang hangin, diba? So pupunta tayo doon sa bahaging dulo nito para maganda nyo. Para siyang kahawig ng isang columbarium, no? Pero hindi siya columbarium, kahawig lang siya. So kung titignan natin, itong bahagi na ito, makita nyo, medyo padilim na kasi bandang hapon ko ito siya kinuha kasi kapag tanghali mainit. So pasensya na sa video ito, medyo padabit hapon na, medyo paggabi na. Pero pinilit lang natin makuha at sana mag-adjust yung phone ng camera natin para maging maliwalas yan. Kahit pa paano nag-adjust sa phone natin, pero gusto ko lang ito ipakita sa inyo. Ayan, ito yung bahagi sa may bandang Paseo de Rojas, sabi nyo, itong bahagi ng Ayala Triangles. Ayan, may aso, kung tignan nyo. Pwede kayo mag-exercisyo, mag-usap ng mga kaibigan nyo, gawing magsama-sama mag-banding ng pamilya at mga kaibigan nyo. Pwede kayo maglaro dito ng kahit anong pwede nyong paglibangan. Katulad yan, hawak natin kanina ay isang badminton racket. Medyo malakas ang hangin sa bahagi dito kasi ito yung time na maaliwalas pa. Kaya medyo hindi sumasabay yung init ang panahon. Kaya masarap yung hangin. Sa bahaging ito ng Paseo de Rojas ng Ayala Triangle, makikita nyo, ito yung mga puno na nasa bahaging ito na nakatanim. Kung makikita nyo talagang mahangin siya, ayan, meron tayong mga taong nakaupo sa bandang side kabila. At yan, nililibot ko sa inyo kung saan yung bahagi na ito yung pwede kayong umupo, mag-usap-usap, mag-banding. Pero kung kayo kakain dito, pwede naman, pero tandaan, ang mga kalat ay dapat nyo iuwi at itapos at dapat tapunan. Okay? Para maging responsable tayo sa ating mga kalikasan.
bahagi naman nito ng Ayala Triangle, so dito na yan, may mga nakaupo, may mga pamilya, may mga kaibigan, ayan. Siguro yan, nagdumadalaw. Oh, may pusa. Si Muning, oh. Siya ba yun? Pero hindi siya. Kakahawila na. Kasi mga pusa dito, pare-pareho ang kulay, brown, black, gray. Ganun, may patsi-patsi. Ayan, sa bahagi nito makikita nyo ay may naglalaro ng badminton. Pwede, sabi ko nga, pwede kayo maglaro, pero kung kakusin nyo, basta piliin nyo yung hindi mahangin. Sobrang ganda ng landscape, kumbaga, itong bahagi ito. Bundok na may mga puno sa gilid, sobrang ano siya, kakaiba. Kaya sobrang ganda, sobrang ang laki ng improvement dito ginawa sa Ayala Triangles. Kung titingnan natin, ay ito yung bahagi na nagbibigay daan, naging makulay dito sa bahagi ito. Nilibot ko lang sa inyo ito para makita nyo sa anong bahagi, diba? Sobrang maraming puno dito na pwede nating pagsilungan. Ito naman sa bahagi nito ay papakita ko sa inyo yung Paseo de Rojas Avenue. Ongoing pa yung construction dahil nga sa sarado pa. Ito naman ay bahagi ng Paseo de Rojas. So, shout out sa mga nagtatrabaho dito sa bahagi na to. Diba? Sobrang ganda talaga. So, kung titingnan mo, yan yung sa may bandang kaliwa. Kung kanina sa Makati Avenue, ito naman sa bandang kaliwa naman. Ayan, nasa labas na tayo ay Ayala Triangle. Tapos kung ako yung ilibot. Pero ngayon ang gusto ko lang kailibot yung bahagi nitong kabuuan ng Ayala Triangle. Hindi lang doon sa parke o sa garden na gusto ilibot, kundi dito sa labas na bahagi pa rin ng Ayala Triangles. Ito yung building na tinutukoy ko, yung pinakamataas na tinututok natin kanina. Alam ko ito yung Makati o Mandarin Hotel na itinayo. Pero kung titingnan mo yung struktura, yung landscape, yan, kakaiba. Diba, ang taas ng ang sarap magtrabaho sa ganyang building. Ay, doon, parang kapag nasa building na mataas ka, yung pagtatrabaho, parang nakakabot ng steam. Kakaiba. Pero nakakatakot kasi sobrang taas, diba? Na-share ko lang kasi gusto ko lang magtrabaho sa ibang building na mataas, which is nasa building naman kami na mataas, pero wag naman sobrang taas. Syempre nakakalula, nakakatakot para sa akin. So ngayon dadaan tayo dito sa bahaging ito ng isang building na to sa Mandarin Hotel. Yan, pero ongoing pa yung construction nito, paggawa kasi hindi pa. Ayan, nakalagay may soon. So, ayan. Sa bahagi na yan. Pero alam ko kape yan sa ilalim, yung pagkakalam ko. Bahagi nito sa may grocery part. Ito naman, BPI Bangkok. Kita nyo, ayan, nakita nyo ano yung tsura ko, nag-video. Itong kalsada nito, Paseo de Rojas Avenue. Tapos dito sa may bandang kanan ko naman, ayan yung Makati Avenue. So, ayan yung mga building na katabi nitong Ayala Triangles. Kung titignan nyo, ang lakas ng hangin. Ayan, madilim na siya. Hindi na nag-a-adjust yung phone ng camera ko. Kaya, ayan, pasensya na po sa video nito. Pero pinipilit ko, ito yung bagang makuha. Diba? Ang taas. At ang ganda nito pag nasa taas ka ng lugar. Kung baga nasa tuktok ka nitong ganito. Ngayon, ito yung nasa gitna tayo.
Nasa dulong bahagi tayo ng Ayala Triangles. Ito yung sasabi ko sa Makati Avenue. So shoutout sa inyo kung sino kayo dyan nagtatrabaho at dyan kayo nagtatrabaho sa Makati Avenue. Yan yung mga bagong building na nagpapatuloy sa pagtayo. Kaya pa dati wala pa mga building yan noon. Ngayon sobra ng laki ng pinagbago. Pag may mga ganyan, ano pa lang, soft opening pa lang yan. Kumbaga, hindi pa yung grand opening. Pero kahit pa paano, ay nagsisimula pa lang sa pagbubukas ng panibagong negosyo, lalo na sa panahon nito. Kung titinan nyo sa babandang ito, medyo tahimik kasi nga konti lang yung tao ngayon kasi holiday. So, itinaon ko lang sa paglalakbay natin ito para hindi tayo madiskaril, lalo sa araw pa na may trabaho tayo. So, ngayon sa bagay ito, yung nakita nyo kanina, ito si Lapu-Lapu statwa. Ito naman po nakatayo sa pagitan ng Makati Avenue at Paseo de Rojas. Siya yung pinaka-sentro nito. Kumbaga ito yung landmark na kung talagang nasa Makati ka ng part. Na nakapapasok ka ng Ayala Avenue. At ngayon, nasa bahagi na tayo ng Paseo de Rojas, Makati Avenue. So maraming salamat mga Tagalupa dahil dito nagtatapos na yung ating destinasyon sa paglalakbay dito sa bahagi ng Ayala Triangles sa bandang Makati na lalawigan. So hanggang sa muli mga Tagalupa. Niyo po ako sa mga susunod na video na aking i-upload. Kaya maraming salamat hanggang sa muli sa pagkikita. Bye bye mga Tagalupa.